Gaano ba kalakas ang God's Knight? Ano ba ang pakay ng God's Knight sa Elbaf? Paano nagawang talunin ni Shanks si Loki? Sino ba ang Nika ayon sa mga Elbaf Giants? Lahat ng mga yan ay ating tatalakayin sa pagbabalik ng One Piece Chapter 1136. What is up mga gamaw? Nagbabalik na naman ang inyong master ng analysis, paralysis, para sa isa na namang unpopular opinion ng One Piece Chapter 1136. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at Facebook page para everybody happy. Para sa mga kaganapan ng kabanatang ito, pinagpiestahan ng mga taga-Elbaf ang mga Straw Hat Pirates. Nandyan ang mga maalamat na kwento ni Usopp patungkol sa kanyang mga adventures. Kinagiliwan din ng mga Giants ang kulay asul na si Jinbe, at ang mga kwento nito tungkol sa mga mermaids. Hindi rin siyempre magpapaiwan itong si Sanji, na nagpapakyut sa mga nagagandahan at naglalakihang babae ng Elbaf. Si Rodo naman ay humihingi ng tawad sa kanyang pagpapanggap na Sun God, at tila gusto pang diskartehan si Nami. Si Zeus na ipinapaliwanag kay Rodo ang mga levels ng mga alalay ni Nami. At si Zoro na tila nagbabanta kay Rodo. Ayon mismo kay Rodo, lahat ng Elbaf Giants ay may pangarap na maging susunod na Sun God at pagharian ang buong mundo, na sinang-ayunan naman ng iba pang mga Elbaf Giants. Lahat ng Elbaf Giants ay tumitingala sa sinasabi nilang Sun God, ngunit may iba't iba naman silang pananaw patungkol sa sinasabi nilang Nika. Kung aking isipin, kahalintulad din ito ng mga relihiyon sa mundo, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Ang tinutukoy ba ni Rodo na susunod na Nika ay ang second coming ni Kristo? At ang pagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon ng Harley text ay ang pagkakaroon ng iba't ibang interpretasyon sa Biblia. Baka nagkataon lang din naman ang lahat ng ito. Ano sa palagay niyo mga gamaw? Ayon mismo kay Mountain Beard Harul, walang sinumang makakapagsabi kung ano ang eksaktong translation ng Harley text, ang dokumento kung saan nakasulat ang mga impormasyon tungkol sa Sun God Nika. Kung ihahambing natin ito sa ating mundo, ang Harley text ay kagaya rin ng mga codex, scrolls, at manuscripts, kung saan nanggaling ang Biblia. At ang dalawang beses na pagkagunaw ng mundo ng One Piece, ay maaari rin na ihalintulad sa naganap na Great Flood noong panahon ni Noah, at ang pagkasunog at pagkawasak ng Sodom at Gomorrah. Wala lang naman, may masabi lang ako. Ayon sa mga interpretasyon ng Harley text, ang Nika ay ang tagapagligtas ng mundo o ang gugunaw ng mundo. Naalala ko tuloy yung hula ni Madam Charlie ng Fishman Island patungkol kay Luffy. Ang Nika rin ay ang tagapaghatid ng pagbabago, at ang mga kasalukuyang namumuno sa mundo ay natatakot sa muling pagbabalik ng Nika. Ang Nika rin ay isang simbolo ng pag-asa, na kung saan ang mga nawalan na ng pag-asa at desperado sa kaligtasan ay nananalig. Ang Nika rin ay nababalot ng puting ulap, may puting buhok, puting damit, at may nakakahawang pagtawa kagaya ng karakter ni Luffy sa kanyang Nika form. Ayon sa larawang ito ng Nika, tila isa itong warrior na galing sa isang tribo sa Afrika. May hawak-hawak din itong espada. Hindi kaya sa kanya ang espadang nasa larawang ito ng Elbaf. Ngunit sobrang laki ng espadang ito, kahit pa maging higante ang Nika, ay hindi pa rin akma ang sukat ng espadang ito. Liban na lang kung ginamitan ito ng kapangyarihan ng kwagong ito. Hay nako, lumilipad na naman ang utak ko. Dahil sa mga katangiang ito, kung kaya't ninanais ng mga Elbaf Giants na maging, o susunod na Nika. Kabilang na rin dito si Loki syempre. Si Loki na tinaguri ang Accursed Prince, na sa simula pa lang ay may propesya, na magdudulot ng kamatayan ng kanyang ama na si King Harold. Hindi pala talaga masama itong si Loki, kagaya ng sinabi ni Luffy. Ang kanyang mga nagawang kasamaan, ay isang destiny pala, na tila wala na siyang kontrol sa kapalaran niya. At ang kapalaran niya na sumunod sa yapak ng sinasamba ng mga Giants na Sun God Nika, ay ang naging dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng mga sakunang ito. Isama pa natin ang pagtarak ng espada sa ulo ni Mountain Beard Harul. Natigil lahat ng mga kalokohan ni Loki nang dumating si Shanks. Nabanggit ko na rin sa luma kong video, na ang dahilan ng pagiging Yonko ni Shanks, ay ang pagkagapi ng isang malaking nilalang na kagaya ni Loki o ng isang miyembro ng Rock Spirits. Kung hindi nyo pa napapanood ang video na yon, puntahan na nyo agad pagkatapos ng video na ito para dumami naman ang views nun. Ito rin pala ang naging kasunduan na naganap sa pagitan ni Loki at Luffy. Ang palayain ni Luffy si Loki, kapalit ng impormasyon kung saan matatagpuan ni Luffy ang kinaroroonan ni Shanks. May favor card ba ni Shanks itong si Loki kung kaya't alam niya kung nasaan ito? Baka nga ang relasyon nilang dalawa, ay it's complicated talaga. Dahil sa desperado na itong Luffy na makita itong si Shanks, ay pumayag na ito sa kondisyon ni Loki. Ano kayang mangyayari sa oras na makita ni Luffy ang kamukha ni Shanks na nasa Elbaf na rin? Sigurado love trip ito.
Mapunta naman tayo sa dalawang nilalang na hinahunting itong si Loki. Ang isa sa mga ito ay si Ganko, isang miyembro ng God's Knight, kagaya ng nilalang na ito na kahawig ni Shanks. Sa takbo ng naging usapan sa pagitan ng dalawang God's Knight at ni Loki, ay tila hinihikayat nilang maging miyembro ng God's Knight itong si Loki. Ibig sabihin ba nito na ang mga God's Knight ay samahan ng mga nilalang na binubuo ng mga taong hindi miyembro ng World Nobles, kagaya ng dalawang ito, at ng Celestial Dragons, kagaya ni Figarland Garling? Ayon sa sinabi ni Loki, sa oras na sumapi siya sa God's Knight, si Ganko, kabilang na ang kamukha ni Shanks, ay magiging Celestial Dragons. Ang nakikita kong dahilan dito ay si Loki ay may dugong World Nobles na kagaya ng dalawang nilalang na ito. Kung totoo ang teorya na si Shanks at ang kahawig niyang nilalang na ito ay anak ni Figarland Garling sa isang ordinaryong nilalang, marahil si Loki ay anak ni King Harold sa isang miyembro ng Celestial Dragons. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit ang naging bounty na nakapatong sa ulo ni Loki ay tinatawag na Special Bounty. Gaano ba kalakas itong dalawang nilalang na ito? Unang nagpakita ng kakayahan itong si Ganko. Kapansin-pansin ang pagkakaroon ng heterochromia o ang pagkakaroon ng magkaibang kulay ng mata ni Ganko. Unang pumapasok sa utak ko ang katauhan ni Akashi si Juro ng Kuroko no Basuke, na kung saan itong si Akashi ay may magkaibang kulay ng mata na tinatawag na Emperor Eye. Nagawang paslangin ni Ganko ang isang wolf guard ni Loki sa pamamagitan ng pagsakal nito gamit ang tila isang benda, mala eraser ng My Hero Academia. Isa malamang itong kapangyarihan na dulot ng isang devil fruit na kagaya ng Nuno no Mi, isang devil fruit na kayang magkontrol ng benda ayon sa kagustuhan ng user. Akala ko nang galing lang sa labanan ang dalawang God's Knight na ito, kung kaya't balot sa benda itong si Ganko, yun pala ito ang kanyang kapangyarihan. Kung ating susumahin, ang lakas ng mga God's Knight ay nasa pagitan ng Admirals at ng mga Gorosei. Nasa level ba sila ng lakas ni Shanks? Hindi malayong mangyari iyon. Kung nais i-recruit ng mga God's Knight itong si Loki, at maging kasapi nila, masasabi natin na nasa level ng kanilang lakas itong si Loki. Totoo naman na tinalo ni Shanks itong si Loki, may 6 na taon na ang nakakaraan, ngunit hindi natin alam kung paano tumakbo ang labanang iyon. Matatanda ang tinawag ni Loki na duwag itong si Shanks, na maaaring nangangahulugan na naisahan siya ni Shanks. Ngunit ang katotohanang nasa itaas na level ka ng mga Marine Admirals, ay nangangahulugan lamang na hindi matatawaran ang iyong angking lakas. Hanggang dito na lamang mga gamaw. Hanggang sa susunod na walwalan. Katolpa.